Hi everyone! Alam nyo ba sa halagang 500 pesos na to ay pwede na kayong magkaroon ng small business? And yes, you heard it right! Dahil tong 500 pesos na to ay bigay ko nga kay Ate Jessica as starting capital niya for her small business. Bigay ko na hindi niya alam. Yes, sikreto ko na nga lang muna to. Alam nyo bang mahilig yan sa pagbenta-benta? Nung una nga nagpapabili pa sa akin ng mga maliliit na clips sa Shopee. Tapos pinapak namin ng maliliit. Nung una, idea niya talaga yun. Binebenta niya sa mga classmates niya. Tapos yung pangalawa, yung maliliit naman na packs ng banana chips ko. Pinapasa niya ng 5 pesos, tapos 1 peso yung kanya. Sumunod naman ay character sticker. Yun nga lang, hindi masyadong mabenta. Tapos bumili yung tita niya ng mga ganito. Ayun nga, nag-resell na ulit siya ng mga items na ganyan. Nakatatlong benta din yata siya. At yung commission niya ay iniipon niya. So ayan nga, sumusunod naman siya sa payo ko. Sabi ko, sa susunod ay bibilhan ko na nga lang siya ng sarili niyang pambenta. Hanggang sa ito, after 4 days ay dumating na yung mga orders ko galing ng Shopee. At may sarili na nga siyang kanyang business. Di ba nakakatuwa talaga? Parang nakikita ko talaga yung sarili ko sa kanya. Dahil nung bata ako, ay natuto na rin akong magganito. Ako pa nga mismo yung nagluluto ng pulveron na pangbenta namin noon ng kapatid ko. Hanggang nung nag-college nga ako, naging reseller pa rin ako ng Yema. Tapos yung kinikita ko doon ay yung ginagamit ko naman na pang-load. O ito na nga yung purpose ni ate. Minsan may mga gusto siya na hindi ko kayang bilhin or hindi ko kayang ibigay sa kanya. Or let's say, sinasadya ko talagang hindi bilhin. Ang rule kasi namin dito sa bahay, ang ibibigay ko lang talaga sa kanila ay yung needs nila. Beyond that, maghanap na sila ng paraan kung paano kumita para mabili nga yung gusto nila. May mga choices naman akong binibigay. Say for example, mag-resell sila ng banana chips tapos yung kita nila ay yung kanila na. Dahil nga motivated si ate at kung magre-resell nga lang siya, konti lang yung kita niya. At naisipan ko ngang bigyan siya ng puhunan. Pero ang usapan pa rin namin ay commission based siya. The more na marami siyang benta ay mas malaki yung kita. Yung kaparehas pa rin ng setup nila ng tita niya. Kasi yung plano ko, yung kita dito, iipunin ko nga, tapos paiikutin namin. But later on, magiging kanya pa rin naman yan kahit yung kita. Kasi ang balak ko sa kanya ay mag-o-open nga ako ng junior savings account. Kung may purpose si ate, ganun nga din ako. Reason kung bakit ko sila trinitrain ng ganito, ay para habang bata ay matuto sila sa lahat ng bagay. Matutong magpagod bago makuha yung gusto. At matuto din paghirapan ang bawat sentimo. And most of all, matutong maka-appreciate ng bagay gaano man niyang kaliit. Pero habang pinapaikot to ni Ate Jessica ay kailangan ko pa rin siyang gabayan. Like bago kami nag-start ay naglista muna kami lahat. Kung ilang piraso, kung magkano per piraso, magkano yung magiging kita niya, at kung paano paikutin. Alam ko sa maliit na business na to ni ate ay mapapalago niya to. Iniisip nga din namin magpaiba-iba kami ng products para hindi naman sila maumay. Kaya't next month, pag nag-start na ulit ng pasukan nila, ay gagawa na rin ako ng homemade pulveron para ibenta niya. Sabi niya nga, gusto nga rin niya. Nakikita ko nga sa kanya ang future CEO. Hindi rin kasi siya palabili. Hanggang ngayon ay nakatabi pa rin yung 1,000 pesos nga niya at hindi niya ginagalaw. Hindi nga rin niya ako kinukulit na kunin yun. 3 klase nga pala yung kinuha namin. Assorted nga yung pinapadala ko para may pagpipilian yung mga classmates niya. Don't worry dahil hindi naman yan junk foods. Isa pa, binilinan ko din siya na wag siyang magbenta during class hours at baka siya ay mapagalitan. Ayan, nakaredy na yung dadalhin niya for school. Nasa around 30 pieces nga lang yan. Alam nyo ba, alam kong matutuwa yan si ate ngayon. Kasi itong natitirang paninda niya ay bibilhin na nga daw ng tito niya. Currently, nasa school pa siya ngayon kaya hindi pa niya alam yung good news. Parang nai-imagine ko tuloy yung mukha niya pag nalaman niyang ubos na to. Fast forward, 4 PM na nga nung nakauwi dito si ate. Hindi ko na pala siya sinusundo, umuwi na lang yan mag-isa. Paparating pa lang ay may inaabot na nga sa akin. Ito daw yung kakantahin nila. Binalita ko na pala at ito yung reaction niya. Sabi lang naman niya sa akin ay very good nga daw ako. Dahil nga hanggang Thursday na lang yung pasok nila, next year na ulit kami magpo-purchase ng panibagong paninda. So yun lang naman yung ganap guys. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.